Makabansa 2, Quarter 2, Week 1. Mga kaugalian o tradisyon sa tahanan. Mga lumang kagamitan sa tahanan at komunidad. Mga salitang lokal. At kahulugan ng kultura. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga kaugalian o tradisyon sa tahanan, mga lumang kagamitan sa tahanan at komunidad, mga salitang lokal, at ang kahulugan ng kultura. Unang araw. Mga kaugalian o tradisyon sa tahanan. Mga layunin. Una, nakapagbibigay ng halimbawa ng mga kaugalian o tradisyon sa loob ng tahanan. Pangalawa, nakapagbabahagi ng sariling karanasan tungkol sa kinagisnang kaugalian o tradisyon sa tahanan. Panimulang gawain, pagmasdan ang mga larawan. Pamprosesong tanong. Para sa unang bilang, alin sa mga larawan ang karaniwang ginagawa ng inyong pamilya? Pangalawa, kailan mo ito ginagawa? Pangatlo, bakit mahalaga ang ipinakikita sa mga larawan? Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Ang tradisyon ay anumang paniniwala, kaugalian o pamantayan ng asal na ipinapasa o patuloy na sinusunod ng mga henerasyon sa matagal na panahon. Tradisyon o kaugalian ay mga paniniwala o pag-uugali na ipinasa ng isang pangkat ng tao o lipunan na may simbolikong kahulugan o espesyal na kahalagahan na may mga pinagmulan sa nakaraan. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing ideya. Ang pista kina Lila. Si Lila ay isang batang masayahin na sabik sa pista ng kanilang barangay. Kasama ang kaniyang pamilya, sila ay nagsimba upang magpasalamat sa mga biyayang dumating sa kanilang buhay. Dumating din ang lolo at lola ni Lila na may dalang handa. Sinalubong niya at nagmano siya sa kanyang lolo at lola. May dala namang bibingka at suman ang kanyang mga tito at tita na naging tradisyon na sa kanila tuwing may pista. Dumaan ang masiglang parada sa harapan ng kanilang bahay. Pinanood nila ang makukulay na kasuotan ng mga tao sa parada at napaindak sa tugtugin ng banda. May nagbibigay rin ng mga candy kung saan nakipag-agawan si Lila sa mga bata.
Natapos ang pista ng barangay. Masayang-masaya si Lila sapagkat ito ang kanyang hinihintay bawat taon. Hihintayin niya ulit ang susunod na pista at umaasang magiging masaya ulit ito. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing ideya. Pamprosesong tanong. Para sa unang bilang, sino ang tauhan sa kwento? Mahusay! Ang mga tauhan sa kwento ay sina Lila, ang kanyang pamilya, lolo at lola, tito at tita, mga tao sa parada, at mga batang nakisaya sa pista. Pangalawa, tungkol saan ang kwento ni Lila? Tama! Ang kwento ni Lila ay tungkol sa masayang pagdiriwang ng pista sa kanilang barangay kasama ang kanyang pamilya. Pangatlo, ano-ano ang nabanggit na tradisyon sa kwento ni Lila? Magaling! Ang mga nabanggit na tradisyon sa kwento ni Lila ay ang pagsisimba bilang pasasalamat, pagdadala ng pagkain tulad ng bibingka at suman, pagmamano sa nakatatanda, at ang masiglang parada tuwing pista. Pang-apat, naranasan niyo rin ba ang ganitong tradisyon? Magaling! Opo, naranasan ko na po ito sa aming lugar. Pang-lima, naging masaya rin ba kayo katulad ni Lila? Bakit? Magaling! Opo, naging masaya po kami dahil sama-sama po namin ginawa ang mga masasayang gawain. Ang tradisyon o kaugalian ay isang sistema ng mga paniniwala o pag-uugali na ipinasa sa loob ng isang pangkat ng mga tao o lipunan na may simbolikong kahulugan o espesyal na kahalagahan mula sa nakaraan. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing ideya. Mula sa mga kahulugan ng salitang kaugalian at tradisyon, magbigay ng mga halimbawa na nakikita o naoobserbahan ninyo sa inyong tahanan. Pag-aralan naman natin ang tungkol sa iba't ibang tradisyon at kaugalian sa loob ng tahanan. Una, pagdarasal. Pangalawa, pagmamano at paggamit ng po at opo. Pangatlo, pagsisimba. Pang-apat, pagtulong sa mga magulang. Pang-lima, kumakain ng sama-sama. Paglalapat at paglalahat.
Ano ang napansin mong pagkakaiba sa kaugalian o tradisyong kinamulatan mo at sa kaugalian o tradisyong kinagisnan ng iyong kaklase? Pagtataya ng natutuhan. Narito ang mga karagdagang kaugalian o tradisyon. Para sa pananamit, para sa pagkain, at para sa mga wika. Ikalawang araw. Mga lumang kagamitan sa tahanan at komunidad. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga lumang kagamitan na makikita o ginagamit sa tahanan at komunidad sa nakaraang panahon. Pangalawa, naiguguhit ang mga lumang bagay na may halaga sa tahanan at komunidad. Panimulang gawain. Awitin ang bahay kubo. Awitin ito ng mahina at malakas, mabilis at mabagal. Paglaruan kung paano mo ito aawitin batay sa mga paraang binanggit. Sabayan naman ng palakpak at padyak habang umaawit. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing ideya. Pagmasdan ang mga larawan. Pamprosesong tanong. Para sa unang bilang, ano-ano ang mga larawan na iyong nakita? Pangalawa, nakita mo na ba ang mga ito? Saan? Pangatlo, ano ang kahalagahan ng mga pinakitang larawan? Ang mga tao noon ay gumagamit ng iba't ibang kagamitan upang makatulong sa kanilang mga kabuhayan at gawaing pantahanan. Kabilang sa mga ito ang una, kagamitan sa bukid katulad ng araro. Pangalawa, sinaunang pinagkukunan ng tubig o poso. Pangatlo, kagamitang panluto. Pang-apat, plansang de uling. Pang-lima, gadgara ng niyog.
Ang mga kagamitang ito ay mahalaga sa mga Pilipino noon sapagkat nakatutulong ang mga ito upang mapabilis ang kanilang mga trabaho. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing ideya. Gumuhit tayo. Pumili ng isa sa mga larawan at iguhit ito. Sagutin ang mga sumusunod na tanong pagkatapos mo itong iginuhit. Paglalapat at paglalahat. Sa lahat ng mga lumang bagay o gamit na iyong nakita sa aralin, ano ang iyong nais maranasang gamitin sa panahong ito? At bakit? Tukuyin ang pangalan ng sumusunod na lumang kagamitan. Para sa unang bilang, ano ang tawag dito? Tama! Kagamitan sa bukid katulad ng araro. Pangalawa, ano ang pangalan nito? Magaling! Gadgaran ng niyog. Pangatlo, ano ang pangalan ng mga ito? Mahusay! Kagamitang panluto. Pang-apat, ano ang pangalan nito? Magaling! Sinaunang pinagkukunan ng tubig o poso. At panglima, ano ang pangalan nito? Tama! Ito ay plansang de uling. Ikatlong araw. Mga salitang lokal. Mga layunin. Una, nakapagbibigay ng halimbawa ng mga lokal na salita. Pangalawa, nagagamit ang mga lokal na salita sa pangungusap. Panimulang gawain. Gawin ang mga ito. Una, pag-ikot ng ulo. Pangalawa, pag-ikot ng balikat paharap. Pangatlo, pag-ikot ng baywang. Pang-apat, pag-ikot ng tuhod. Panglima, pag-ikot ng paa. Pang-anim, pag-jogging. Bumilang ng 8 sa bawat kilos. Pagkatapos ng ehersisyo,
ay mag-inhale at exhale. Ngayon ay basahin mo ang mga ito. Ngayon ay basahin natin. Ulo, balikat, baywang, tuhod, paa, jogging, mahalagang konsepto sa aralin. Lokal na salita. Ito ay tumutukoy sa mga salitang ginagamit sa isang partikular na lugar o rehiyon. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing ideya. Basahin. Sa lumang bahay, tahimik at payapa, silya't lamesang kahoy na minana, aparador at platera sa pader na katayo. Mga yaman ng panahon, mukha pa ring bago. Baul sa sulok, may lihim na taglay. Tampipi ng alaala, doon nakasalalay. Sa paminggalan, mga gamit ng nakaraan. Sa kalan nagiinit, uling ng kahapon lumalaban. Bentilador sumasayaw sa hangin ng tag-araw. Sa estante ng libro, kuwento ng lahi. Sa sahig na kahoy, mga yapak ng munting ngiti. Pamprosesong tanong. Para sa unang bilang, ano-anong mga salita sa tula ang hindi kayo pamilyar? Pangalawa, ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng mga ito? Pangatlo, naririnig pa ba ninyo ang mga ito? Saan? Ang mga lokal na salita ay may mahalagang papel sa kultura ng kinabibilangang komunidad. Nagsisilbi itong tagapag-ingat ng ating kasaysayan, tradisyon at pagkakakilanlan. Ito rin ay may malalim na koneksyon sa ating sinaunang gawi, paniniwala at mga tradisyon. Nagpapakita ito ng ating natatanging pagkakakilanlan bilang Pilipino. Katulad sa mga salitang ginamit sa tula, narito ang mga kahulugan. Una, silya. Ito ay upuan. Pangalawa, aparador. Ito ay cabinet o closet. Pangatlo, platera. Ito ay cabinet na lalagyan ng mga kagamitan katulad ng plato, baso at iba pa.
Pang-apat, baul. Lalagyan ng damit o mahalagang bagay. Pang-lima, tampipi. Hugis parihabang lalagyan na yari sa hinabing ratan o kawayan, karaniwang may takip. Pang-anim, kalang de uling. Aparatong panluto na yari sa luwad o clay. Pang-pito, bentilador o electric fan. Pang-walo, estante. Ito ay cabinet na karaniwang nalagyan ng aklat, dokumento at iba pang gamit sa bahay. Pang-siyam, paminggalan. Ito ay lagayan ng mga pagkain at kagamitang pangkainan tulad ng pinggan, tasa, baso, kobyertos at iba pa. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing ideya. Gamitin ang mga salita na nabanggit sa iyong sariling pangungusap. Paglalapat at paglalahat. Bakit mahalaga ang mga lokal na salita? Napakagaling! Mahalaga ang mga lokal na salita dahil ito ang ginagamit natin sa araw-araw na pakikipag-usap sa ating pamilya, kaibigan at komunidad. Sa pamamagitan nito, mas naiintindihan natin ang isa't isa at napapanatili natin ang ating kultura at tradisyon. Ang lokal na salita ay nagpapakita ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Pagtataya ng natutuhan. Tukuyin ang lokal na pangalan ng mga sumusunod na larawan. Para sa unang bilang, ano ang lokal na pangalan nito? Tama! Bentilador. Pangalawa, ano ang lokal na pangalan nito? Magaling! Kalang de uling. Pangatlo, ano ang lokal na pangalan nito? Mahusay! Baul. Pang-apat, ano ang lokal na pangalan nito? Magaling! Platera. Pang-lima, ano ang lokal na pangalan nito? Tama! Tampipi. Ika-apat na araw. Kahulugan ng kultura.
Mga layunin. Una, nailalahad ang payak na kahulugan ng kultura. Pangalawa, natutukoy ang mga halimbawa ng kultura. Panimulang gawain. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing ideya. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Sa mga nakaraang araw, tinalakay natin ang iba't ibang tradisyon o kaugalian. Maaari mo bang sabihin ang mga iba't ibang kaugalian na tinalakay natin? Magaling! Una, pagdarasal. Pangalawa, pagmamano at paggamit ng po at opo. Pangatlo, pagsisimba. Pang-apat, pagtulong sa mga magulang. At panglima, kumakain ng sama-sama. Tinalakay rin natin ang mga lumang kagamitan na may mahalagang parte na ginampanan sa nakaraang panahon para sa mga kabuhayan ng ating kinabibilangang komunidad. Maaari ka bang magbigay ng lumang kagamitan na tinalakay natin? Narito ang ilan sa mga ito. Kagamitang panluto. Gadgaran ng niyog. Pang-araro. Plansang deuling. At poso. At kahapon ay tinalakay rin natin ang mga lokal na salita na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa grupo ng tao o bilang bahagi ng ating komunidad. Ang ilan sa mga ito ay platera, aparador, baul, silya, tampipi, ayusin ang mga letra upang mabuo ang hinahanap na salita. Ano ang tamang sagot? Magaling! Kultura. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing ideya. Ang kultura ay kabuuan ng kaugalian, paniniwala, gawi at tradisyon ng isang grupo ng tao. Sa pamamagitan ng kultura, na ipapahayag ng isang lipunan ang kanilang pagkakakilanlan, kasaysayan at halaga. Sa mga tinalakay natin sa nakaraang araw
Ano-ano ang halimbawa ng kultura? Magaling! Iba't ibang tradisyon o kaugalian. Mga lumang kagamitan. Lokal na salita. Paglalapat at paglalahat. Ano ang kahalagahan ng kultura sa iyong buhay? Tama! Ang kultura ay mahalaga sa aking buhay dahil ito ang nagtuturo sa akin kung paano makisama sa ibang tao, magpahalaga sa pamilya, at ipagmalaki ang ating mga tradisyon at kwento. Sa pamamagitan ng kultura, natututo akong maging mabuting bata at mahalin ang aking pinagmulan. Pagtataya ng natutuhan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, ano ang kahulugan ng kultura? Mahusay! Ang kultura ay kabuuan ng kaugalian, paniniwala, gawi at tradisyon ng isang grupo ng tao. Pangalawa, ano-ano ang natalakay na halimbawa na nagpapakita ng kultura? Tama! Ito ay ang mga iba't ibang tradisyon o kaugalian, mga lumang kagamitan, at mga lokal na salita. Pangatlo, bakit mahalagang malaman ang iyong mga tradisyon o paniniwala? Napakagaling! Mahalagang malaman ang aking mga tradisyon o paniniwala dahil ito ang nagpapakita kung sino ako at kung saan ako nanggaling. Tinutulungan nito akong maunawaan ang tamang asal, respeto sa nakatatanda, at ang kahalagahan ng pamilya at komunidad. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga kaugalian o tradisyon sa tahanan, mga lumang kagamitan sa tahanan at komunidad, mga salitang lokal, at kahulugan ng kultura. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.